Hello everyone, welcome po sa ating God's Word for today. Nawang teksto ngayon na ating tatalakayin ay nandito po sa Gawa 8:4. Ang sabi po dito, dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nawang ating pag-uusapan po ngayon, ano ang dapat nating maunawaan sa misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon? Pag sinabing mission, ito po ay special assignment, organized work, operation. Yan po mga kapatid ang dapat nating maunawaan sa mission. Mayroon po tayong tatlong bagay na dapat nating mas maunawaan pa sa mission ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Ang una po, ang mission ay para sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Kung naniniwala kang isa ka na sa mga alagad ng Panginoon at bilong ka na sa church, kasama ka na sa church, hindi ka exempted sa mission. Kasama ka, kabahagi ka, may pananagutan ka. Ang misyon ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita, pangalagaan ang iglesia, ihanda sa paglilingkod ang iglesia, at tumulong sa mga nangangailangan. Sa isang misyon, mahalagang malinaw ito sa atin at handa ang puso para sa misyon. At sa bawat misyon, isinasabuhay ito ayon sa iyong kakayahan. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay gagawin mo rin ito ayon sa iyong kakayahan na ibinigay ng Lord sa iyo. Ang punto dito, nais kong maunawaan ng lahat na lahat tayo ay kasama at kumikilos na may kooperasyon. Sabi nga sa ating teksto sa Gawa 8:4, dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Take note the word na mananampalataya. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Kung kasama ka mga kapatid sa mananampalataya, ibig sabihin kasama ka sa mission. Bawat pagkakataon, opportunity, kung saan ka man ngayon, anumang trabaho mo ngayon, may mission ka dyan. Kung ang pamilya mo ay hindi mananampalataya, may mission ka dyan. Kung nasaan ka man ngayon, may mission ka dyan na dapat mong maunawaan. At ang mission na ito ay mission ng Panginoon na ipinagkatiwala lang ni Lord. So ano ang dapat nating maunawaan sa mission na ipinagkatiwala ng Panginoon? Una, ang mission ay para sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Number 2, ang mission ay sinusuportahan. Pag sinabing sinusuportahan, hindi pinapabayaan, kundi inaalalayan, binabakapan, huwag gawing pain, huwag pabayaang magutom, maghirap at survivor. Kung naghihirap na nga sa misyon, poproblemahin pa nila ang pagkain, ang tulugan, ang sasakyan o kagamitan para sa misyon. Paano uusad ng mabilis ang misyon ng Panginoon? Ngayon, ang misyon kapatid, hindi lang po ito sinusuportahan financially. Dapat din itong suportahan ng iyong presensya, ng iyong lakas at kakayahan. Dapat mayroong tinatawag na teamwork, dapat mayroong tinatawag na team building, pagkakaisa, damayan, sapasanin at paghihirap. Sa mga plano, sa goal, sa vision, sa strategy, dapat may tinatawag na kooperasyon at participation. At kasama dito ang puso na handang magsakripisyo. Dapat din sa isang misyon, tunay mong kakampi, tunay mong kasama at tunay mong mapagkatiwalaan na handang magtanggol at manindigan sa inyong plano, sa inyong pangarap, sa inyong gustong marating. Pero kung naghihilaan ito pababa, mapaniwalain sa iba, may namumuong kampi-kampi, ito ay delikado sa misyon. Mahalaga ang bawat isa sa misyon, lalo na kung ikaw ay kasama sa church, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang bawat isa ay may pananagutan sa misyon. Kung may plano ang iglesia o ang pastor ng isang misyon sa plaza o ng big event, dapat dumalo ka, hindi lang bilang suporta, kundi bilang isang tunay na kasama at kaisa sa hangarin at puso. Dapat mag-isip ng mga pwedeng magawa, tumulong sa mga arrangement ng upuan, sa decoration, sa food committee, sa instrument, sa pag-usher, sa mga wirings, sa computer, sa sound system, sa paghuhugas ng plato, sa pag-invite, sa pag-aasikaso. Hindi ito magagawa kung nag-iisa lang ang pastor. Nagagawa nito lahat.
ito ang dapat maunawaan sa misyon. Ang mga activities sa church dapat sinusuportahan ng may tamang hangarin at busilak na puso. Sabi nga sa unang Korinto 1:10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. So ano ang dapat nating maunawaan sa misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon? Number 2, ang misyon ay sinusuportahan. Number 3, ang pastor o lingkod ng Panginoon ay isa ring misyon na karamihan ay hindi napapansin ng iba. Ang mga churches at mga tumutulong ay busy at nakatuon sa mga malalaking gawain, mga projects. Binibisita ang churches, nangungumusta sa church, sa gawain, tinatanong nila kung ilan na ang members, ano ang mga ginagawa mo sa church, kumusta ang budget o income ng church. Pero hindi man lang nila makumusta ang servant ni Lord. Hindi man lang ba makumusta kung anong kalagayan nila, ang pangangailangan nila, napakain ba nila ng maayos ang kanilang pamilya, napaaral ba nila ang kanilang mga anak. Ang pastor, mga kapatid, o servant ni Lord ay isa ring misyon na dapat suportahan. Hindi basta-basta ihahagis at pababayaan na lang sa field. Mahirap magsaya sa isang gawain, dumalo sa mga meetings, sa mga seminar, kung nag-struggle sa pangangailangan ang ating mga pastors. Minsan naman, pinupunduhan ng napakalaking budget ang travel, ang food sa mga meetings, pinupunduhan ang napakaraming activities, pinupunduhan ang mga instrument, ang aircon. Pero ang servant ni Lord walang pundo. At sasabihin na lang bahala na si Lord magpala sa inyo. At ito ay malaking mali sa pagkaunawa sa misyon. Yes, totoo mga kapatid na si Lord ang magbibless. Pero tao pa rin ang gagamitin ng Panginoon para maitaguyod ang misyon at ang pamilya ng servant ni Lord. Ang hindi lang wise na paraan kung malalaki ang simbahan natin, pinupunduhan ang church pero ang ating mga pastor ay walang support. Kaya mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Upang maunawaan natin na ang isang pastor o servant ni Lord ay isa ring misyon na dapat mapansin. Ngumingiti lang iyan. Minsan maganda ang mga porma niyan, pero baka kapos yan sa pangangailangan para sa pamilya. Baka sira-sira na ang sapatos niyan. Baka butas-butas na ang medyas niyan. Ang ulam paulit-ulit, ang damit o mga pulo ay paulit-ulit. Memorize na ng mga members. Kaya kung may mga nakikita tayong mga churches na gumaganda rin ang buhay ng pastors nila, ibig sabihin lang nito ay naunawaan nila ang misyon. Kaya ako personal, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil may mga anak si Lord na hindi man belong dito sa church, hindi ko kilala pero ginamit ni Lord para sa aming mga pangangailangan. Ito ay pagkilos ng ating Panginoon. Sinasabi nga sa unang Korinto 9:4, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Verse 13, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Verse 14, sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Sinasabi din sa Galatia 6:6, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang servant ng Panginoon, ang ating mga pastors, tandaan natin ay isa ring misyon na dapat nating suportahan. So ano ang dapat nating maunawaan sa misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon? Review muna tayo sandali. Number 1, ang misyon ay para sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Number 2, ang misyon ay sinusuportahan. Number 3, ang pastor o lingkod ng Panginoon ay isa ring misyon na karamihan ay hindi napapansin ng iba. Para po sa ating application, mga kapatid, ipanalangin sa Panginoon na mas lumalim at lumawak pa ang pagkaunawa sa misyon. At hingiin na bigyan ka ng malaking puso para sa misyon. Ang misyon, kapatid, na ipinagkatiwala ng Panginoon ay hindi tinatakasan, kundi pinapahalagahan. Hindi ka man leader, pero may misyon ka pa rin. Depende sa kakayahang ipinagkatiwala ng Panginoon.
Kaya ka binigyan ng Panginoon ng abilities, talent, or gift upang maggamit mo ito sa pagpapalago at pagpapatibay ng iglesia, upang maging support ka rin sa mga dapat tulungan at sa mga gawain o activities na dapat ang kooperasyon at participation. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.